Guys, mayroon ako ditong aquarium na 1 month nang nakaset up. Mayroong maraming isdang nakalagay. Then meron lang mga pebbles, ilang bato, then plants, at meron ding hang-on filter. Mapapansin nyo naman na malinaw pa rin yung tubig niya. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Pero dito sa kabilang aquarium ko, almost 1 month na, nakita nyo naman yung itsura niya, talagang napakalabo. Kasi nga ito, almost 1 month, hindi pa ako nagwa-water change. At mapapansin nyo din, wala siyang filtration. Kaya yung ibabaw niya, medyo parang nagkakaroon na ng mga langis-langis. Guys, ipapakita ko sa inyo kung paano yung gagawin ko para maging ganito kalinaw yung tubig dito sa almost 1 month ko na hindi nawa-water change. Guys, mapapalinaw ko yung aquarium na to nang hindi ako magwa-water change ng 100%. Maglalagay lang ako ng ganitong Nitriac at maglalagay lang din ako ng ganitong hang-on filter. Una kong gagawin mga kapisda, gagamit lang ako ng ganitong sponge at lilinisin ko yung mga salamin ng aquarium na to. Mabilis kasi talagang lulumutin yung mga aquarium natin kapag nasisinaga ng araw o kaya naman sobrang pagbukas ng ilaw. Then guys, after ko naman ma-scrub yung mga glass sa aquarium na to, isa-siphon ko naman at babawasan ko lang siya ng 50%. Sanayin na natin na makapag-water change tayo kahit mga 20% lang or 50% depende sa mga nakalagay na isda every week. Pwede din naman 20% every week o kaya naman every 2 weeks kahit mga 30 to 50% ang pwede natin gawin na water change. Okay guys, at after ko naman mabawasan ng 50% gamit ang ganitong pang siphon, mapapansin nyo naman, nandiyan pa rin yung mga isda natin. Dadagdagan ko naman na siya ng tubig na galing sa stock water. Then guys, ayan mapapansin nyo, nandiyan pa rin yung mga isda natin. Then na-refill ko na ng tubig galing sa stock water. Medyo malinaw na ng konti yung tubig niya. Pero yung ibabaw niya, mapapansin nyo naman, meron pa rin mga konting mga parang mga langis-langis. Gaya niya, no? Yan. Mawawala yan dahil maglalagay ako ng ganitong hang-on filter. Guys, ang kagandahan nga kasi sa hang-on filter na to, mayroon siyang skimmer. Ito yung umiikot para makuha niya yung mga malangis-langis sa surface ng aquarium natin. So yan, ilalagay ko lang siya dito. Guys, pag sinaksak na natin, aandar na yung hang-on filter na to. Halimbawa, hindi siya agad-agad nagkatubig, pwede natin siyang lagyan ng tubig. Kumbaga parang papasalubungan natin siya para mag-ahon siya ng tubig. So yan, mga ilang segundo lang naman, gagana na rin siya. Papansin nyo, umaakyat na yung tubig at yun, gagana na yung pinaka hang-on filter natin. Then mga kapista, yung pag gumana na, ibig sabihin, hihigupin na nitong skimmer yung mga nasa ibabaw, yung mga malangis-langis. So yan, dadali na itong skimmer na to dito sa pinaka-filter natin. Nakapag-water change na tayo, 50%. Then nakapaglagay na din tayo ng hang-on filter. At ang pinakahuli ko naman na gagawin, maglalagay na ako ng ganitong Nitriac. Guys, itong Nitriac na to, yung tinatawag na water conditioner na nakakatulong para mabilis dumami yung beneficial bacteria. At ang kagandahan nga sa Nitriac na to, mayroon na rin siyang kahalo na activated carbon para mawala yung masamang amoy or lansa dito sa aquarium natin. Okay mga kabisda, at ito maglalagay na ako ng ganitong Nitriac. And guys, para sa mga hindi pa nakakagamit ng ganitong Nitriac, pag bumili kayo na to, mayroon na siyang kasamang scoop. Then, ang scoop niya is equivalent to 5 gallon. Pwede tayo maglagay ng isang scoop per 5 gallon. So ito nga, customized na 20 gallon, 4 na scoop yung ilalagay ko. Guys, pwede tayong kumuha dito. Then, maglalagay lang ako ng 4 na scoop nito. Then, hahaluin lang natin. Tutunawin muna natin yung powder niya. Then, pag natunaw na, pwede na natin ilagay sa aquarium natin. So, yan, buhos lang natin dito. Guys, mapapansin nyo naman, nandito pa rin yung mga isda natin. At ilalagay ko na itong Nitriac. So, yan mga kabisda, mapapansin nyo, nandiyan pa rin yung mga isda natin. At nag-cloudy yung tubig natin. Ibig sabihin, yun yung
Nitriac na nilagay natin. So, yan. Then, ang next naman na gagawin natin dyan, maghihintay na lang tayo ng hanggang kinabukasan. Guys, wala naman din kasing instant. Hindi po pwedeng paglagay natin ay kikintab na agad yung tubig natin. Ang gagawin niya, magtatrabaho muna itong mga filter. Then, kailangan dumami muna yung mga good bacteria or beneficial bacteria para labanan yung mga bad bacteria at para maging crystal clear na rin yung tubig natin dito sa aquarium na to. Pero guys, mapapansin nyo naman na kita na talaga yung mga isda natin dahil ilang minuto pa lang medyo lumilinaw na yung tubig natin dito. Okay, so yun lang naman mga kapisda ang ginagawa ko para mapalinaw ko yung tubig ko dito sa mga aquarium ko sa shop. Nagwa-water change ako, 50%, at yun nga, naglalagay ako ng ganitong Nitriac. Gumagamit din ako ng ganitong pang-siphon para pang-water change. And ganitong hang-on filter din ang ginagamit ko na mayroong skimmer para mawala yung mga oily or mga langis-langis dito sa surface ng aquarium natin. Mapapansin nyo guys, halos nawawala na yung mga langis-langis sa ibabaw ng tubig ng aquarium natin. Okay, hanggang dito na lang muna mga kapisda, at kung may mga tanong pa kayo ay paki-comment na lang dyan. Then, kung hindi ka pa nakapollow, paki-follow na rin ako para ma-update ka pa sa susunod na mga video.